Inamin ni Sima na natalo sila sa komperensya, ngunit sinabi niya sa pinuno ng Mount Hua sect na huwag kalimutan na hindi sila nanalo laban sa Southern Edge sect na sinabi ni Sima na ang third-class disciples lang ang nanalo, hindi ang second class, at sinabing, ang katotohanan ay wala silang pinagbago. Bigla, sabi ni Chung, ang mga murang bagay ay hindi nalalayo, na ikinagulat ni Sima, at agad na nagkunwaring nakikipag-usap si Chung kay Gal. Sinabi ni Chung, kung si Gul ay si Hyen, dapat niyang subukang protektahan ang kanyang mukha at tanungin kung paano siya makakakilos ng walang pakundangan. Ngunit tinanong ni Gul kung ano ang ibig niyang sabihin sa dignidad, at agad na sinipa ni si Hyen Chung ang paa ni Gul at tinanong kung bakit nakalimutan niya ang tungkol sa dignidad at kumilos ng napakabastos. Hindi direktang itinuturo ni Chung ang kabastusan ni Simaz, na naiintindihan ni Sima at sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Biglang sinabi ni Chung sa leader ng sect na tapos na ang komperensya, kaya pakiramdam niya ay magiging magalang na pumunta at batiin ang kabilang panig. Pinahahalagahan ng sect leader si Chung, ngunit sa kaibuturan, ayaw niyang maging magalang siya sa mga bastos na kalaban. Samantala, iniisip ni Sima na kasalanan ni Chung ang lahat at iniisip niyang siya ang magiging pinakamalaking problema para sa Southern Edge sect sa hinaharap. Gustong tamaan ni Sima si Chung, at nang biglang tanungin ni Chung kung gusto ni Sima na indayog siya, nabigla si Sima. Sinabi ni Chung na sa tingin niya ay madalas silang magkikita sa hinaharap, ngunit galit na tumayo si Sima mula sa kanyang upuan at sinabi sa kanyang mga disipolo na sila ay babalik. Agad na umalis si Sima, habang ang kanyang mga disipolo ay humahabol sa kanya, at naisip ni Chung, bakit ganito ang ginagawa ng hindi naghihintay sa kanyang mga disipulo. Bigla siyang umalis sa Mount Hua, nang sabihin ng sect leader na, Chung did a great job. Naging emosyonal si Chung at sinabihan ang sect leader na huwag itong banggitin. Biglang sinubukan ng mga merchant na lapitan ang sect leader na may dalang pera, at sinubukan sila ni Anggam na pigilan, ngunit mayroon daw silang deal na iaalok. Biglang nagningning ang mga mata ng Mount Hua sect elder nang marinig nila ang tungkol sa deal. Sinabi niya na siya ang ministro ng pananalapi, kaya sinabi niya sa kanila na sundin siya. Dinadala sila ng tagapagsalita upang pag-usapan ang hakbang-hakbang tungkol sa mga deal, at umalis din ang sect leader. Biglang nagtanong si Lee kung maaari siyang dumaan, at binigay siya ni Yoon, ngunit tinanong ni Chung kung bakit siya naroon. Sinabi ni Chung na hindi siya dapat narito ng ganito, dahil lahat ng mga Verdugo doon ay dapat na nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa ganitong paraan. Samantala, galit na galit si Yang nang makitang nakikipag-usap si Lee kay Chung, at si Lee, sa kabilang banda, nagpapasalamat kay Chubb sa paggabay. Sinabi ni Lee na naiintindihan niya kung saan siya dapat pumunta, at nang tanungin ni Chung kung natutunan niya ang lahat ng ito mula sa isang disipolo mula sa ibang paaralan, sinabi ni Lee na hindi mahalaga kung saang sekta siya kabilang, at kahit sino ay maaaring maging isang guro hanggat isang tao, may matututunan at handang makinig samantala, siyang sa tingin ni Lee ay mas katulad ng isang Daoist kaysa sa kanya. Sinabi ni Lee na si Jumayon ay tiyak na naramdaman ni Jumayon mula sa laban na ito, ngunit sinabi niya kay Chung na mag-ingat, dahil kahit sinong tao si Jumayon, at sasanayin niya ang mga batang disipolo bilang kanyang layunin mula ngayon, sabi ni Lee, si Jumayon ay magiging mas makapangyarihan, at nakakatakot, na maaaring walang kabuluhan para kay Chung. Biglang sinabi ni Chung na magiging mahirap ang daan, ang landas na iniisip niya, at tinanong kung pupuntahan pa rin ba ni Lee si Lee na tumawa at sinabing wala siyang may tatago kay Chung. Sinabi ni Lee na hindi niya pinili ang landas na ito dahil gusto niya, ngunit kailangan niya ang landas na ito, kaya nagpasya siyang sundan ito at umalis. Samantala, si Chung, nang makita siyang umalis, sa tingin niya ay magiging mahirap na landas, at magiging mahirap na protektahan ang Southern Edge Sect's technique sa kapaligirang iyon. Iniisip ni Chung na tinatanggihan ng mga tao ang mga taong naiiba sa kanilang sarili, at ito ay magiging isang malungkot at mahirap na labanan para kay Lee, ngunit magagawa niya iyon. Iniisip ni Chung na baka si Lee ang magiging pag-asa ng Southern Edge Sect. Biglang sinabi ni Yoon kay Chung na gusto ng sect leader na makita ng hiwalay si Chung, at napagtanto ni Chung na walang paraan para makamove on sila ng ganito. Kaya sa tingin niya ay dumating na ang oras. Pagkaraan ng ilang oras, nagsanay si Chung na sabihin sa sect leader na siya talaga ang ninuno ng sect leader, ngunit hindi niya mahanap ang tamang dahilan. Maya-maya, pagpasok niya,
Hinayla ng matanda ang kanyang pisngi at sinabi sa leader ng sect na narito ang Diyos ng kapalaran. Sinabi ng matanda na wala pa siyang narinig na mga taong kumikita mula sa sparring sa kanyang buhay, at sinabi niyang naisip niya na ito ay isang pag-aaksaya lamang ng pera dahil gusto ng mga pinuno na makipagkompetensya sa isa't isa. Pero masayang sabi ng matanda, parang hindi lang pera ang dadaloy. Bumabaha ito habang hinahatak ng matanda ang pisngi ni Chung. Tinanong ni Hayon kung ayos lang siya at kung may masakit ba dahil sa laban, na sinagot ni Chung, nataman lang siya ng bahagya. Sinabi sa kanya ni Hayon na maaaring lumala ang kanyang mga sugat, kaya dapat siyang pumunta kaagad sa treatment hall. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, abala si Chung, kaya dapat pumunta dito ang pinuno ng hall ng paggamot. Nang tanungin ng matanda kung sino ang sinasabi ni Hayon na abala, sinagot ni Hayon na pinag-uusapan niya si Chung at tinanong kung ano ang nagawa ng pinuno ng hall. Napabuntong hininga ang sect leader, at habang papalabas, sinabihan si Chung na sundan siya sandali, kaya agad niya itong sinundan. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay umaakyat sa isang bundok, at si Chung ay nakatingin sa likuran ng sect leader. Sa tingin ko ito na ang pangalawang beses na nakatingin siya sa likod niya ng ganito. Naalala ni Chung noon nang hawakan ng sect leader ang pinto ng secret storage. Ito ay isang malungkot na likod ng taong namuno sa bumababang Mount Hua sect. Ngunit ngayon, ang likod ng leader ng sect ay tila mas komportable. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang tuktok ng tuktok, at sinabi ng sect leader kay Chung na ito ang pinakamataas na tuktok ng Mount Hua. Kaya tinanong niya kung may nararamdaman ba si Chung ngayong nandito sila. Simpleng sagot ni Chung, mataas naman. Kaya tumawa ang sect leader at sinabing tama siya, mataas ito. Ngunit biglang sinabi ng sect leader na ang sword techniques ni Chung ay gumawa ng plums bloom. Nagulat si Chung, iniisip kung ito na nga ba, at naisip niyang kailangan niyang kumalma dahil hindi niya alam kung ano ang itatanong ng sect leader, ngunit inihanda niya ang kanyang mga sagot ng maaga. Sinubukan ni Chung na kunin ang sagutang papel na inihanda niyang rebisahin ng dahan-dahan, ngunit biglang yumuko at nagpasalamat ang sect leader na ikinagulat ni Chung. Kinakabahang tinanong ni Chung ang sect leader ano ang problema at bakit siya yumuyuko sa kanya, na sinagot niya ay pinasasalamatan niya si Chung hindi bilang sect leader, kundi bilang isang ordinaryong tao. Sinabi ni Hayon Jong, ang sect leader, na gusto niyang makita kung ano ang nangyari doon minsan sa kanyang buhay. Kaya nagpapasalamat siya kay Chung sa pagtupad sa kanyang panghabang buhay na hiling. Gayunpaman, biglang, sinabi ng sect leader na ang kanyang posisyon bilang Mount Hua sect leader ay mas mahalaga kaysa sa pagiging siya lang niya, at tinanong niya kung paano nilikha ni Chung ang Plum Blossom Sword. Inilipad ni Chung sa ere ang pahina ng sagot at sinabing natural lang itong nangyari. Sinabi ni Chung na nagpractice siya ng 7 Plum Blossom Sword, at biglang nagsimulang lumitaw ang Plum Blossoms. Sinabi ni Chung na hindi rin siya sigurado kung ano ang nangyari, at nagtanong kung magagawa iyon ng lahat ng sword techniques ng Mount Hua sect. Sa tingin ni Chung ay naitanong niya ang hanggal na tanong, ngunit sa palagay ng sect leader ay tama iyon, dahil iyon ang tungkol sa sword techniques ng Mount Hua sect. Sa palagay ng leader ng sect na sinasabi ng pinakabata sa mga third class na disipulo ang ibig sabihin ay mas mabilis siyang umuunlad kaysa sa iba. Kaya iniisip ng sect leader kung ang iba ay nagsasanay ng tuloy-tuloy, sa kalaunan ay makakagawa din sila ng plum blossoms gamit ang kanilang sword techniques. Iniisip ng sect leader na magagawa iyon ng lahat sa Mount Hua sect. At kung darating ang araw na iyon ang magsisimulang muli ang panahon ng Mount Hua sect. Iniisip ng sect leader na wala nang ahas na sabihin ang palayaw na Plum Blossom Swordsman. Iniisip ng leader ng sekta, habang walang sino man ang karapat-dapat na tawagin nito, ngayon, isang araw. Kapag ang lahat sa Mount Hua sect ay makakagawa na ng Plum Blossoms, malamang nalilito din ang isang taong karapat-dapat sa titulong iyon. Biglang sinabi ni Chung na malayo pa ang hinaharap, na ikinagulat ng sect leader. Nang makita ang ngiti ni Chung, aniya, ang kapaligiran ay nagiging maganda, maliit na brat. Biglang nagtanong ang sect leader kung ano ang ibig sabihin ng Mount Hua sect kay Chung, na nagpapaalala kay Chung sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ni Chung ang kanyang kuya kung ano ang ibig sabihin ng Mount Hua sect sa kanya, na sumagot siya, ang Mount Hua sect ay ang Mount Hua sect at nagtanong kung ano pa ang ibig sabihin nito. Katulad nito,
sinabi ni Chung sa sect leader na ang Mount Hua sect ay ang Mount Hua sect lamang sa kanya, kung saan ang sagot ng sect leader, ito ay mahusay at ito ay sapat na mabuti para sa isang disciple ng Mount Hua sect. Gayunpaman, pagkatapos ng kaganapan ngayon, sinabi ng sect leader na hindi pa babayaan ng iba si Chung, kahit na iyon lang ang gusto niyang maging. Ang sect leader ay nagsabi, ganyan ang mundo, at nagtanong kung kakayanin ito ni Chung, na sinagot niya, kung hindi niya kaya ay hindi siya magsisimula ng anuman. Ang sabi ng sect leader, kung iyon ang iniisip ni Chung, gagawin nila ang kanilang makakaya para protektahan siya. Nangako ang sect leader na paprotektahan ng Mount Hua sect si Chung sa lahat ng kailangan niyang harapin. Napagtanto ni Chung na ang sect leader ay dapat may maraming tanong para sa kanya, ngunit sinasabi lang niya na paprotektahan niya siya. Iniisip ni Chung na si Hayunyang, kumpara sa kanya, ay hindi sikat at hindi gaanong nagawa, ngunit siya ay isang taong karapat-dapat sa kanyang paggalang at pagkilala. Biglang sinabi ni Chung sa sect leader na hindi niya paprotektahan siya. Sasama siya sa paglalakbay, at ito ang tungkol sa Mount Hua sect. Ang sect leader ay nagsabi na gusto niyang makarinig ng higit pa mula kay Chung sa hinaharap, at sinabi ni Chung na sigurado siyang magkakaroon sila ng pagkakataon balang araw sa gabi. Ang mga disipolo ay nakakaramdam pa rin ng kagalakan dahil hindi pa rin sila makapaniwala na sila ay nanalo. Samantala, sinabi ni Gul kay Yuon na hindi siya makatulog, dahil sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kislap ng sword technique na iyon, at parang hinihila siya dito. Ganon din ang nararamdaman ni Yuon, at sa tingin niya noong una ay hindi niya ito namalayan dahil masyado siyang nasasabik sa panalo, ngunit nang kumalma siya, ang tanging naaalala niya ay ang sword technique na iyon, at hindi kung nanalo sila o hindi. Iniisip ni Yuon na ito ay tulad ng isang pantasya, at iniisip kung magagamit niya lamang ang pantasyang iyon tulad ng sword technique sa kanyang sariling mga kamay. Biglang nagtanong din si Gul kung magagamit ba nila ang ganoong uri ng sword technique kalaunan. Samantala, sinabi ni Yuon na hindi niya dapat sinasabi ito bilang ang pinaka-senior na third class na disipulo, ngunit gusto lang niyang maging mas malakas. Sinabi ni Yuon na wala siyang pakialam kung anong level ang mararating niya, o kung anong uri ng sword technique ang kanyang gagamitin. Gusto lang niyang maging mas malakas, ngunit pagkatapos makita ang ginamit ni Chung, sinabi ni Yuon na iba ang kanyang iniisip at gusto niyang maging katulad ni Chung. Sinabi ni Yuon na gusto niyang gamitin ang sword technique na iyon gamit ang kanyang sariling mga kamay, at sigurado siyang pareho ang iniisip ng lahat ng third-class disciples, dahil ito ang unang pagkakataon na makita ang tunay na Mount Hua sword technique pagkatapos sumali sa loob ng ilang taon. Sabi ni Yuon na siya, naniniwalang magagamit nila ang sword na iyon technique dahil sila rin ang Mount Hua sect disciples. Ngumiti si Gul, at tinanong ni Yuon kung bakit hindi magagamit ng isang disciple ng Mount Hua sect ang Mount Hua sect sword technique. Sabi ni Gul, ngayong naisip niya ito, tama si Yuon, ngunit biglang, sinipa ni Chung ang pinto at nagtanong kung ano ang tama. Nagtanong si Chung, how dare they brag each other about what happened after performing so poor. At sabi, kung siya sila, ibinaba niya ang kanyang espada at umakyat sa bundok ng 100 beses sa halip na makipag-chat sa paligid. Galit na galit si Chung. Nagtatanong kung sa palagay nila ang pagkapanalo sa komperensya ay magiging katapusan ng mga bagay, o kung sila ay may sakit na mabuhay. Natakot ang lahat, at sinabi ni Chung na isang tao mula sa Southern Edge sect ang nagsabing pinili niyang maglakad ng mag-isa at tinahak ang mahirap na landas ng muling buhayin ang tunay na diwan ng kanyang sekta. Gayunpaman, narito ang mga disipulo ng Mount Hua na nagdiriwang matapos bugbugin ang mga taong mas bata sa kanila ng 5 taon. Sinabi ni Chung na ang ibig niyang sabihin ay mukhang bata pa sila, ngunit ang kanyang mga sect disciples ay binugbog pa rin nila. Pinagalitan ni Chung ang kanyang mga kasama, at nang sabihin ni Yuon na maaaring medyo kulang sila, ngunit maganda ang mga resulta ngayon, at ang mga pagkakamali ay tiyak na gagawin sa mga tunay na laban. Nagalit si Chung at galit na nagtanong kung gusto ni Yuon na matamaan sa larangan ng digmaan at saka sabihin, hu, parang gumawa siya ng pagkakamali. Si Chung ay sumigaw na si Yuon ay nagsanay ng husto na huwag magkamali sa tunay na laban, ngunit nagtanong kung ngayon ay sinasabi niyang normal na gawin ang mga ito. Sinigawan sila ni Chung na nag-away sila ng husto sa conference dahil nagsanay sila sa ganitong pag-iisip, at tinanong kung ano ang sinabi nila tungkol sa kung paano nila magagamit ang Plum Blossom Sword technique na iyon.
Pinagalitan sila ni Chung at tinanong kung sa tingin nila ay darating ang araw na iyon kung sila ay mabugbog sa mga away at magloloko ng ganyan. Sinabihan sila ni Chung na huwag masyadong matuwa o malungkot, dahil isang laban lang ito at marami pa mula ngayon. Sabi ni Chung, pagkatapos ng insidenteng ito, parang wala lang. Ngunit tinanong ni Yoon kung nagsasanay ba sila tulad ng sinasabi ni Chung, darating ba ang araw na magagamit nila ang sword technique na iyon kung saan sinagot ni Chung na sa tingin niya ay napagkakamalan sila ng isang bagay dito. Sinabi ni Chung, kung ano ang gusto nila ay hindi mahalaga dito, at sumigaw, kakailanganin nilang gamitin ito. Nagtanong si Chung kung sa tingin nila ay papayagan niya ang Mount Wasek disciples na hindi makagawa ng isang plum blossom gamit ang kanilang mga sword. Galit na sinabi sa kanila ni Chung na pumunta doon at magsimulang magsanay, at agad silang tumakbo palabas. Iniisip ni Chung na hindi pa sila basta-basta masasabik, dahil ito ang kanilang unang hakbang, at sa tingin niya ay nakakakuha sila ng kumpiyansa, ngunit kailangan niyang huwag hayaang ang kumpiyansa ay mauwi sa pagmamataas.